Hello mga kasmash! Share ko lang experience ko sa pagbiyahe from Angono Rizal to Davao City gamit ang Suzuki Smash 115cc motorcycle. Bago ang lahat nagsimba muna ako at humingi ng basbas at gabay ng ating Panginoon tapos dumiretso na ako sa pag-uwi. Ready na lahat, mga gamit na dadalhin ko na isakay ko na sa motor, mga 3 AM ako aalis, sad to say mga ibang gamit at pati itong dalawang pusa ay may iwan, mabuti na lang at mabait ang may-ari ng bahay, sila na mag-aalaga. Tapos ang ganda pa ng panahon. Nung pag-alis ko dahil ginamit ko ang phone sa Google Map hanggang makarating ako dito, akala ko tuloy-tuloy na ang magandang panahon kaso biglang umulan. Ang hirap pala bumiyahe na may dalang mga gamit, lalo na umuulan, tapos ang dami pang lubak sa kalsada. Target ko pa naman makarating ng Matnog, Sorsogon bago mag-hateng gabi, kaso hindi kakayanin, sa kondisyon ng kalsada at panahon. Kumain muna ako dito sa Carinderia sa gilid ng dagat. 1 PM na nandito pa din ako sa Gumaca, Quezon. Inabot na ako ng gabi, nandito pa lang ako sa Camarines Norte, dito na ako magpalipas ng gabi dahil lalong lumakas ang ulan. Mag 9 PM na, at delikado magpatuloy dahil may area na walang street light. AM ako nagising and unluckily, malakas pa din ang ulan, nag-breakfast muna ako dito, habang pinapakiramdaman kung hihinto ba ang ulan, kaso, wala yatang planong huminto ang ulan, kaya pinilit ko na lang umalis after ko mag-breakfast. Mag 5 AM na ako nakaalis. Hindi pa din ako makapag-record ng video habang nagdadrive ng motor, kasi pang Google Map lang ang phone ko. Hanggang makarating ako sa Legazpi Albay, tumabi muna ako saglit para makuha na ng picture at video ang Mount Mayon. Isa din kasi ito sa pangarap kong marating, plano ko din sana pumunta sa pinakamalapit na area, para makita ko ng malapitan ng bulkan kaso bawal. Naglabas kasi ng usok at pinapalay. Parating ako sa Sorsogon City, bumuhos ulit ang ulan na napakalakas, huminto muna ako saglit at babalutin ko sana ng plastic ang cellphone, kaso nalaglag, dumulas sa bulsa ko at sa kasamaang palad, nabasag ang screen, grabe. Pinahirapan talaga ako, wala na tuloy akong Google Map na magagamit. Guided pa din naman ni Lord, nakarating ako sa Matnog Port ng safe kahit sobrang lakas ng ulan at walang mapa. Past 7 PM ako dumating, mabilis lang din ako nakakuha ng ticket, 8 PM sana expected na makakasakay na kami sa barko, kaso na-delay sa sobrang sama ng panahon. Past 11 PM na kami nakasakay sa barko, bandang 12 AM na kami nakaalis, nakatawid kami sa Allenport past 1 AM na, at paglabas ko ng Allenport naganap agad ako ng matutulugan. Malakas pa din kasi ang ulan. Mabuti na lang at nakita ko agad ang Joel's Bulalohan, may room for rent sila, nakatulog ako bandang 2 AM na, at nagising ako mga 7 AM, ang picture ng Joel's Bulalohan ay screenshot lang sa Google Map, di ko kasi napikturan mismo ang kainan nila. Pagkatapos ko maligo at makapag-breakfast nagpatuloy na ako sa aking biyahe, kahit walang Google Map dahil target ko makatawid sa San Juanico Bridge bago dumilim, gamit ko ngayon pang picture at pang video ay digital camera. Sobra kong na-appreciate ang kalsada kasi di gaano malubak at ang ganda ng view kasi gilid ng dagat. Gabi na nang makatawid ako sa San Juanico Bridge, wala kasi akong Google Map o Waze na sinusundan kaya nahirapan ako tumbukin ang daan, ang ending. Ginabi na naman, pero ayos lang, at least nakatawid din ng walang aberya sa daan, marami lang talagang lubak sa kalsada, hindi ko pa nakuhanan ng litrato ang San Juanico Bridge. Next time na lang dapat maaga para maganda ang view sa pagkuha ng litrato.
Pagkatapos ko mag-almusal papuntang San Ricardo Port naman ang biyahe ko ngayon, pagkatawid ko kasi ng San Juan Eco Bridge kagabi nagtanong-tanong muna ako kung saan ang daan paliluan, medyo malaki kasi ang Tacloban at naghanap na din ng matutulugan, sobrang nakakapagod, may kalsada kasi bago mag San Juan Eco Bridge na parang tuyong ilog ang daming butas at mga malalaking bato, grabe, ang haba pa ng lubak, sakit sa kamay at puwet, buti na lang hindi maulan, madilim pa naman. Ulit hindi na ako magdadala ng maraming gamit, sobrang pahirap, hindi pa ako makapagpatakbo ng mabilis, target ko pa naman 3 araw lang nasa Mindanao na ako, inabot na lang ng 4 na araw hindi pa ako nakakatawid ng Surigao. Pagdating ko ng Liloan akala ko doon na ang port, mga 1 oras pa pala papuntang San Ricardo Port. Doon na din ako bumili ng ticket, may ticket ang office kasi ng Montenegro tawid lang ng kalsada sa dating Liloan Port. Inabot na naman ng hapon. Gabi na nang makarating ang barko sa Lipata Port, Surigao, pagkalabas ko ng port, diretso na ako sa pagbiyahe, kung saan aabutan ng antok doon na lang ako hihinto, buti na lang may nadaanan akong 7-Eleven sa Trento na may kubo sa gilid, nagpaalam ako sa gwardiya kung pwede matulog kahit mga 2 oras lang, nakiusap na din ako na makipark ng motor sa gilid ng 7-Eleven, pumayag naman ang gwardiya. Kung may mga ganito lang kada lugar, di siguro magastos, hahaha. Biro lang. Davao City, nawala lahat ang pagod ko. Ang ganda talaga ng Mount Apo. Mga 1 oras pa bago ako makarating sa mismong lugar namin, papuntang Turrel ako ngayon at hindi ma-traffic sa kalsada, kunti lang mga sasakyan. Excited na ako makarating sa bahay. Salamat. At ginabayan ako ng Panginoon sa aking biyahe. Hindi ako binigyan ng problema ni Suzuki Smash sa kalsada, 1 beses lang na flat ang gulong at may mga gamit pa akong dala, matibay talaga sa biyahe.